All you need is pride. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you Ramang Lunas. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan. Kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla at sa isang oras na discussion kasama po natin ang DMI Philippines. Sila po naghahatid sa atin ng MX3. I-welcome natin ang ating medical doctor si Dr. Edwin Bien. Doc, good evening po sa inyo. Hi, good evening sa iyo, Chess, at sa mga nakikinig at nanonood sa atin na taga-subaybay. Magandang gabi rin po. Ngayon, ang importanteng tanungin doon sa ating mga viewers, listeners at saka yung mga followers natin online, kayo po ba ay nangangati-ngati? Di ba? Kasi ngayon po mainit ang panahon. Minsan kapag malamig naman ang panahon, ganyan din ang nagiging senaryo. Pero sino po sa inyo yung nangangati, lalong-lalo na partikular sa inyong balat? Kasi yan ang ating tutukuyin at pag-uusapan ngayong gabi sa ating discussion. By the way, kung meron po kayong mga katanungan, Doc, meron tayong text hotline para doon sa mga nangangati ngayong gabi, Doc. Mga nakikinig po, kung kinakati na po kayo, ang itong text lang kayo sa 0918-8888-693. At hayaan yung kakamuti natin. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon, yung mga nangangating tenga na dahil gusto nang mapakinggan ano ba yung mga rason kung bakit nagkakaroon tayo ng kati-kati. Minsan, Dok, narinig mo lang na yan yung topic. Parang, alam mo yun, parang, teka, parang nangangati na ako Yan ba ay minsan psychological, Dok? Psychological. Isipin mo yun sa isang restaurant na magpakita ka ng kamot. Yung kaharap mong table, kakamot din. Oo. Pero Doc, may pangangate na hindi psychological kasi makikita mo talaga na may pache-pache, namumula. Talagang nangangati yun, Doc. That is true, no? At may joke nga na noong araw pa ito, sinasabing kapag ito ay pangmayaman, allergy. Pero kapag halimbawang ito ay pang sosyal, galis aso. And that is what we're going to discuss para may idea po kayo ano ang dahilan kaya ano ang magagawa ninyo, makukuha ba ng pahid-pahid lang. Sige, meron tayong ibabahagi, Doc, ng mga visual aids para dun sa mga nakatutok sa atin sa internet, yung mga nakakapanood ng ating episode or yung mga nasa television, sa ating news channel sa television or sa cable television. Pero i-describe din natin para dun naman sa mga nakatutok lamang sa atin by audio or radio, Doc. Sige, tingnan natin itong picture number 1. Nakasulat dito, what is urticaria? Paano mo masasabi na ito'y urangano? Well, when you say allergy kasi, it is a response to an allergenic substance. Sa mga doktor, meron kami tinatawag na antigen-antibody reaction. Kung saan nagre-react ka sa isang bagay na kinain mo, ininom mo, o na-exposed ka. So, halimbawa, biglaan, hindi ka naman palakain talaga ng seashell na ito at kinain mo at kinabukasan, ikaw ay nagpantal-pantal at nangati, and that is an allergic reaction. Pero kung mga paulit-ulit na ito at kahit na hindi ka naman na-expose,
doon sa bagay na nakaka-allergy sa'yo, well, malamang ito yung tinatawag na urticaria. Ay, at makikita ninyo dito sa picture na ito, pwedeng nagsimula lang ito as reaction to certain food or drink or medicine, pero alam mo, may mga kakilala ako, Chese, na for no reason at all, normal siya nung matulog. Paggising niya, para na siyang may mapa sa mukha. Sa kanan niya, Australia. Sa kaliwa, Russia. Ganun ang itsura. Okay, so hindi posibleng sa nakain niya yun or meron siyang naipahid sa mukha niya or posibleng nag-react overnight, Doc? That is true. Nagre-react yung body for no reason at all overnight. Sabi ng iba dahil sa weather. Pwede. Halimbawa, nung panahon ng taglamig, recently, di ba, yung Enero, Pebrero, pwede rin naman dahil sa tag-init, pwedeng ma-trigger ito. And that is what urticaria is. It is now your body reacting uncontrollably and by its own, sabi nga, by its own accord. Sa sarili lang niya. Bibigyan ka niya ng pantal pagising mo sa umaga. Naku naman. Pero Doc, baka nga isipin ng normal na pasyente o normal na tao na, teka, nagkaka-allergy ako, inom lang ako ng over-the-counter medicine. May mga nabibili naman na tableta, antihistamine, para mawala yon. Makakatulong ba? Nawawala ba or hindi rin? Nawawala temporarily. Pero yung iba, kapag halimbawa yung urticaria niya, buong katawan, kalat na, minsan hindi na tinatablan ng mga antihistamine. Kaya may mga doktor, mas matapang na doon ang nirereseta. Baka mamaya, ma-discuss natin. Okay. When you say buong katawan, Doc, as in buong katawan, lahat ka, singit-singitan, sulok-sulukan ng katawan meron. Actually, oo eh. May mga nakita ako, pati siko, pati talukap ng mata, pati sa ilong. Kahit na anong takip niya ng foundation, makikita mo nakabukol-bukol na eh. And irritating din. Ang sabi nila, Makati, mainit. May iba, tinatapik-tapik nila. Yung iba, nilalagyan nila ng yelo para lang mabawasan yung sensation. Pero it is enough to disrupt your normal daily activity. Lalo na sa trabaho. Tulad mo, paano kung haharap ka sa camera at may patsi-patsi ka, hindi ba? At saka yung mga influencer ngayon, o kahit hindi ka yata influencer, paano ka magse-selfie, paano mo i-share sa social media yung the usual, normal mong mga pinopost per day kung marami kang kati-kati. So pag-uusapan natin sa ating pagbabalik, paano malaman kung iba ba yan dun sa may tagulabay, mayroong allergy sa hangin, at allergy sa lamig, allergy sa init, kung ano-ano pa, aalamin po natin yan sa ating pagbabalik. Kasama po natin ang DMI Philippines, sila po naghahatid sa atin ng MX3. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, tapat po sa inyo. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Katuwang po natin ang DMI Philippines. Sila naghahatid sa atin ng mga produktong MX3. At kasama natin si Dr. Edwin Bien na kating-kate na sabihin sa atin kung ano ang dahilan ng mga pangangati, dulot ng urticaria, or may ibang term ito, Doc? May Tagalog term ba dito or more common term itong urticaria? Well, sa mga nag-i-English, ang tawag nila rito ay hives. Oh, okay. Pero dito Hives. sa Pilipinas, bihira natin gamitin yung word na
hives eh. No? Well, kung titingnan natin yung picture number 2 natin, ito nga yung tinatawag na hives. Okay. As you can see, pwedeng buong katawan ito sa dibdib, sa likuran, at makikita mo, bilog-bilog din siya. Yung bilog-bilog na akala mo yung 20 pesos ngayon, pero yung kapag yung 20 pesos na yun, nagdikit-dikit na, isang buong mapa na siya. Oo. So that means, included na rito ang ating immune system. Nagre-react na ang ating immunity. May nilalabas tayong mga selula sa ating red blood cells, sa ating white blood cells. That is a response to something. So yan ang ating hives. Okay. Ngayon, ang problema sa hives and urticaria, kung titingnan natin yung picture ng maigi, nakalagay dito, included dito yung systemic illness. So there are some illnesses that can trigger urticaria. At magugulat ka, yung mga normal na ibang hindi natin pinapansin na sakit, gaya ng pagtaas ng blood sugar, pwedeng mag-cause ng pagpantal. Pagtaas ng blood pressure, pwede ring mag-cause ng pagpantal. So, hindi lamang dahil sa weather, hindi lang dahil sa kinain mo, now it is your body, your autoimmune system that is reacting and causing itong pantal na ito. Yan ang hives. Okay, sige. Sino ang mga nagkakaroon ng ganito? Bata, matanda, may pinipili ba, Dok, na gender, edad, ethnicity, Dok? Well, kung titingnan naman natin itong picture number 3, anybody. Anybody. Kay bata, kay matanda, Dok, no? Kay lalaki, kay babae. Oo, kung ikaw man ay itim, puti, Chinese, brown, it can affect anyone. So, remember, it is a response of our immune system. Pero yan, Dok, na nag-uumpisa ba yan na lumabas o maramdaman ng isang tao, bata pa lang, or yung iba kung kailan sila tumanda, tsaka nagpakita itong urticaria, Dok? Oo. Alam mo, yung iba, wala naman akong ganito, Dok, nung araw eh. Kung kailan ako nag-menopause at tsaka lumabas, then maisip ko, baka hormonal. Okay, baka hormonal ito. Okay, mga sintomas. So, pwede rin kahit na one time in your life. Well, ganito ang sintomas nito, no? Tingnan natin yung picture number 4 natin. Una, namumula. Pangalawa, makate. So, pag makate, kakamutin. Pag kinamot, kung saan mo kinamot yung dinaanan ng daliri mo at ng kuko mo, doon uli magpapantal. Kaya yung pagkamot mo ang pwedeng mag-propagate ng maraming pantal sa buong katawan. Hanggang kung titingnan natin itong picture na ito, doon sa maliit na insert, doon sa lalaki na nasa dibdib niya, makikita po ninyo, parang nag-conglomerate na, nagdikit-dikit na yung maliliit hanggang isa na siyang malaki. Oo. And sometimes, it takes days bago mawala ito. Nako naman. At saka kung papansinin nyo yung photo na shinare sa atin ni Dr. Bien, nakaangat, naka-emboss, parang ganun. Itong mga kati-kati na ito, makapal. Kahit na hindi na siya, sabi mo, makapal or flat, namumula or hindi, ang pinaka nakakairita dito, yung kate, di ba? Paano ka mag-aaral? Paano ka papasok sa trabaho? Paano ka magko-commute? Kung kating-kati ka sa nararamdaman mo. Marami kong nakikita ng ganyan, halimbawa, nagpa-public transportation kayo. Titingnan ninyo yung mga braso, halimbawa, ng katabi nyo na kamot ng kamot. Pag nakikita nyo na nagpapantal ng malalaki ito, ituro nyo, sabihin nyo, urticaria yan. Wow. Pero nakakahawa ba yun, Dok? Naging doktor, no? Mabigla, no? Pero, halimbawa... Kaharap mo lang sa jeep, nagturo ka agad. Alam mo, urticaria yan. Pero halimbawa, Dok, madikit ako sa kanya. Hindi naman ito nakakahawa. Okay. Huwag kayong mandidiri dyan. Kawawa naman yung taong yon. Sabihin mo na lang sa kanya, huwag mo kasing kamutin ng kamutin. Tampalin mo. And that's what people do. Oh. Kasi di ba, para usually sa mga babies ginagawa yun eh. Para hindi natin mo lang daw. O tatapikin mo lang kung baby. Pero kung adult na, malaki na, lakas-lakasan mo, sampal na.
Pero alam mo daw, kahit na anong pigil mo rin talaga sa sarili mo na wag gamutin ang Makate, di ba pag ganun, tas lalo na mainit ang panahon, nagpapawis, it can aggravate, Doc, yung itong pangangati? Actually, nangyayari yan sa pagtulog, no? Kinakamot mo habang tulog ka. So, hindi mo napapansin. Paggising mo sa umaga, kalat na siya at strix na ang itsura niya. Yung pinagdaanan nga ng iyong kuko. Kaya hindi ba yung mga bata nga, nilalagyan natin ng gloves sila, hindi ba? Para hindi sila kamot din kamot. Para hindi rin yung kuko nila makasugat. And that's what we should do also, no? Kung talagang sa palagay ninyo, kakamot kayo ng kakamot, magsuot kayo ng gloves din at night para hindi nyo po ito ma-aggravate lalo. Okay. Paano do kung halimbawa meron na siyang urticaria, no? Wala namang kinain na bawal sa kanya pwede mag-trigger. Okay din naman ang weather. Wala naman din siyang sinuot na pwedeng maka-allergy sa kanya. Walang in-spray na pabango, in-apply na kung ano-anong mga produkto. Bakit nagkaroon pa rin? Ito ngayon ang tingnan natin. May picture number 5 tayo. Dito makikita natin na minsan stress is enough to cause hives or urticaria. Naku naman. Yan. Naku naman. Halimbawa, nakita mo, nakasalubong mo yung pinagkakautangan mo at kailangan mong tumalilis. Pwede kang magkaroon ng urticaria. O kaya yung umutang sa'yo, Doc. Yung nagpautang sa'yo. Nakita kang tumalilis, pwede rin siyang magkaroon ng urticaria. Or yung ex mo naman, yung iyong nakasalubong, at hindi maganda ang inyong closure, pwede rin na magkaroon. Nagkaroon ng urticaria. Hugot Oo, may hugot pa. So, yung mga stressors na yan, pwedeng maging trigger pala ng napuyat ka kasi, meron kayong deadline sa trabaho, may exam, di ba, sa eskwelahan, or yun nga, sabi ni Doc, yung mga day-to-day stressors natin, pwedeng mag-trigger yan ng urticaria attack, Doc. That is exactly true. And usually, yung stresses na yon magiging paulit-ulit. Halimbawa, ang stress mo ay yung babayarin. And that means, every month that darating yung mga bills that you have to pay, lalabas yung urticaria mo. Pwede yon. And there are some people also na yung relationship ang nagiging cause ng kanilang urticaria. So whenever you see this person na hindi mo masyadong type ang relasyon, pwede ring lumabas ang urticaria. I was wondering nga pwede kayang maging reason ito ng divorce o legal separation? Yung hives. Your Honor, this person causes me urticaria. Oo, dahil sobrang stress ko na sa kanya. pero ito, Doc, no, yung mga sintomas, kanina nabanggit mo na yung ibang symptoms ng hives. So, namumula, nakaangat, parang namamaga yung ilang bahagi ng balat. Bukod sa pangangate, nagda-dry skin pala, Doc? Oo. At minsan na pagkakamalan tuloy na ito ay psoriasis. Oh, so, okay. magda-dry ang buong skin. And dryness of the skin itself causes itchiness. Yun ang problema. At yung dry skin na yun, minsan matutuklap siya as flakes. Yung flakes na parang akala mo malalaki siyang balakubak. At pwedeng mangyari ito sa anit o ulo natin. So yung ibang tao, akala nila meron lang silang dandruff. O malalaki yung natatanggal sa anit nila. So, it causes them concern. Okay. Speaking of dry skin and speaking of stress, yung ibang taong sobrang stressed, ang manifestation sa kanila, nagda-dry yung skin nila. So, baka ito ay ma-complicate natin or ma-confuse tayo. Then, dry skin lang yan. Then, na-stress lang ako. Or, urticaria na pala yung nagpapakita. Hindi pa natin alam. So, pag-uusapan natin sa ating pagbabalik, bukod sa dry skin, ano pa yung pwedeng mga warning signs na stress na tayo. Ayan. Oo. Babalikan natin ang ating talakayan dito po sa programang Lunas. Katuwang natin ang MX3, hatid sa atin ng DMI Philippines. Ang medical doctor na nagpapaliwanag sa atin ng urticaria ay si Dr. Edwin Bien. Babalik tayo matapos lamang ang commercial break.
number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Stress na po ba kayo? Baka kasi nagdadry ang skin ninyo dahil sa sobrang stress. Isa lang yan sa mga sintomas kung paano mo daw malalaman na stressed ka na. At yung stress kasi niyan, sabi ni Doc kanina, pwede mag-trigger ng atake ng urticaria o yung pangangati ng balat natin. Pag-angat, pangangapal ng ating balat. Balikan natin si Dr. Edwin Bien. Bukod sa dry skin, Doc, paano malalaman kung stressed na stressed ka na? Well, disclaimer po hindi po tayo dermatologist and I'm sure it is best na nagpapakita sila sa kanilang dermatologist. But sometimes, yung dermatologist will refer them to other doctors gaya ng internists, gaya ng psychologist, or even psychiatrist kapag stress nga ang pinanggagalingan ng urticaria. Kanina sinabi ko, dry skin. Kung titingnan natin ang ating next picture na number 7, hindi lang dry skin, pati oily skin. Kaya kapag nakikita mo na yung tao parang nagmamantika na yung kanyang mukha, balik tayo doon sa ating public transportation. Oh. Di ba parang nakakahiya naman yung mga pinapayo natin. Yung parang naglalagkit na siya, Doc, no? Sa sobrang oily. Oo, na pwede ka nang mag-thumb mark doon sa mukha niya. Pwede natin pinagtatawanan. We're just making it light, no? But be observant kapag kayo po ay may kaharap na ibang mga tao. Severely dry skin, severely oily skin, which can result in acne in their face. Okay. So kapag nakita po natin na oily na yung balat niya, lalo na sa mukha, tapos nagkakaroon na ng acne, sometimes nagkakaroon sila ng parang dito sa corner of their mouth, ng mga sugat. Okay. So, ito yung mga markers. Paano mo malalaman na yung stress ang dahilan ng pag-atake ng iyong urticaria? Okay. What can cause stress hives? Sabi nga ni Doc, may mga tao ba yan, Doc? O pangyayari ang dahilan ng stress kaya nagkakaroon ng urticaria attack o hives attack, Doc? Well, this is a little bit serious now, so hindi na natin bibiruin, pero iisa-isahin natin. Kung makikita po ninyo, when someone dies in your family, sa mahal po ninyo sa buhay, na-stress tayo doon, magugulat ka na lang kinabukasan, may pantal-pantal ka. So that is true. Marami na po akong nakita ng ganyan, no? Number 2, yung mga may financial problem talaga. Halimbawa, nag-invest ka sa isang bagay, tapos yung pala, scam pala yun, nahiraman ka, tapos nag-disappear talaga yung taong yon. So financial problem, pwede na magkaroon ka ng urticaria. So those are stressful things that happens in our family. Problems at work, yun, yung pumasok ka na nga, ina-expect ka pang magtrabaho. Ganon? Oo nga naman. Tapos kapag lumapit ka sa boss mo, sasabihin naman ng boss mo, binigyan ka na nga ng trabaho, nag-expect ka pa ng sweldo. Ginantihan ka, no? Yung next, yung getting married. Ewan ko ba, napagkukuha ako in 1 month, 2 beses ako pinagninong sa kasal. Oo. Yung wedding preparations, no, can be stressful enough. Oo. Stressful yon. Where to sit who? Ay, magkagalit si ganito at gano'n. Hindi pwede yung katabi sa lamesa. Dagdag pa sa isipin nila yung gano'n, Doc, no? And yung starting new job or new opportunities in your life, gaya ng pagmamigrate. May kilala rin akong gano'n. Tinubuan ng urticaria dahil nag-migrate sila to Canada.
So yung mga dahilan na yan, Doc, ay ilan lamang dun sa mga na-discuss na natin kanina at marami pang ibang dahilan. Mas maganda talaga yung face-to-face consultation sa inyong dermatologist or medical doctor para ma-determine talaga ano ba pinagmulan or posibleng rason kung bakit kayo nagkaroon ng ng atake ng urticaria o ba't naglabasan yung mga katikati na yan sa inyong balat. Siguro, Doc, magbe-break tayo ng maaga para alamin natin sa ating pagbabalik ano yung mga pwedeng lunas dito. Pwede ba yan gamutin sa bahay lang? Ito ba'y mawawala pa o forever na nilang kapartner ito, ima-manage na lang? Yan po ang ating tatalakayin sa pagbabalik ng programang Lunas. Katuwang po natin si Dr. Edwin Bien at ang mga produkto ng MX3. Doc, meron tayong hotline number. Yes, we do po. Ang numero natin ay 0918-8888-693. Text lang po kayo. Or if you want to reach us sa ating website, pwede Chess yung www.mx3ph.com. Pwede rin po mag-question doon. Babalikan natin ang ating talakayan. Katuwang natin si Dr. Edwin Bien at ang DMI Philippines. Sila naghahatid sa atin ng MX3. Alamin natin ano ang gamot o lunas or solusyon sa pangangati na yan dulot ng urticaria. This time check is brought to you by Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH-TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Magandang hapon Luzon, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi Pilipinas. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Dating mamamahayag na si Jay Sonza nakalabas na mula sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City. Detalye sa report ni RH27 na Noche Kakas. Noche. Tama ka dyan, Diyosa. Kaninang alas 7 ngayong gabi ay nakalabas na mula sa National Bureau of Investigation Detention Facility ang dating broadcaster na si Jay Sonza sa Muntinlupa City. Ito ay matapos sa Diyosa na makapaglagak ng piyansa. Batay nga dito sa kanyang abogado
na si Attorney Mark Tolentino sa release order. Mula sa release order naman ito ng Pasay RTC Branch 118. At batay sa interview kanina, Josa, ng media, uuwi siya at maliligo, kakain. Iningal umano siya dahil sa sobrang init ng panahon. At sabi naman ni Sonsa, may medical check-up siya sa darating na Miyerkules. Arit sa 27, nadika ka sa DCRH, una sa Pilipinas, Maraming salamat RH27 Noche Kakas. Manatiling nakatutok sa DZRH Radio 666 kHz. I-like at subscribe ang aming Facebook page, X at ang aming TikTok para sa iba pang mga balita. Bisitahin ang aming website www.dzrh.com.ph. Mula dito sa News Center, ako po si Josa Cruzat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating oras 8:17 ng gabi. Number 1 Na naman! Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa huling bahagi na po ng ating talakayan tungkol sa urticaria dito po sa programang Lunas, kung saan katuwang natin ang MX3 hatid sa atin ng DMI Philippines. Kinakati pa rin ba kayo ngayon? Pag-uusapan na natin paano ba masolusyonan yan para makapag-resume daw to normal routine, di ba? Kung sila nag-aaral, nagtatrabaho, nagko-commute, para naman komportable. Yun yung pinakamahalaga, Dok, yung wala kang nararamdaman na nakakairita, Dok. Can you imagine kung estudyante ka tapos kamot ka ng kamot, hindi ba? Kung ikaw ay nasa classroom, nakakaya. Kung ikaw naman ay nagre-review for your exam, malamang hindi papasok sa isip mo yung inaaral mo, hindi ba? That is why they need to seek professional help. They need to seek medical consultation. At sabi ko nga, ang unang choice po ninyo would be a specialist sa balat, gaya ng dermatologist. But dermatologist, aside from prescribing the usual medicine, baka i-refer din po kayo sa ibang subspecialty dahil kailangan malaman ano ang pinanggagalingan ng inyong urticaria. Okay, ano yung mga pinanggagalingan ng urticaria, yung mga possible na kuha na natin kanina na mention ni Doc, yung iba ay lalabas during face-to-face consultation or kahit siguro online muna, no, yung i-interviewin kayo ng doktor. Pero yung mga pamamaraan, Doc, para maibsan man lang, di ba, yung iyong nararamdamang discomfort. Alam mo yun, nakatutuwa yung mga kaibigan ko dermatologist. Sila ang pinakamahirap kumonsulta raw o via online. Totoo naman. Kasi ang tanong ng mga pasyente, Dok, ano ito? Ipapakita dito lang sa cellphone. Siyempre, hindi nila makikita ng mabuti. They have to look at it very closely. And feel it, di ba? And feel it. And sometimes they have to get a little bit of sample on it dahil gusto nilang i-test. Ang tinatawag nila KOH, no? Para i-test nila if there are some microbes growing in it. So, ang ibinibigay usually sa mga ganyang katikate, ang first line of defense, antihistamine. Ang antihistamine, maaaring pigilan yung pangangati kasi nga sabi natin, antihistamine. At ang tinitingnan ng mga doktor doon sa CBC, kung allergy ito, eosinophil. Doon tinitingnan, eosinophil, mataas ba? Kapag lumampas na ito ng 5, pwedeng allergy ito. Those things are treated by antihistamine. Paano kung hindi nagre-react? Pwedeng magbigay ng oral. So, tabletas, bukod sa pamahid. Pero, kapag talagang may mabigat na discomfort na, nagbibigay na ng steroids. So, ang style nating mga doktor ganito. Halimbawa, 1 week steroid yan, gradually decreasing ang dosage. Kung dating 5 milligram, 3 times a day, pwedeng after a few days, 2 times a day na lang, after another few days, once a day na lang, next time naman, hahatiin na yung kapsula o tableta, kasi hindi mo naman pwedeng biglain ng paghinto. At there are some people din na hindi uubra ang steroids. Halimbawa, mayroong kang gastric ulcer, baka mag-bleed yun.
Yon. So may mga conditions na steroids may not be for everybody. Kaya, then this is the time that many doctors refer to each other. At tulad ko, kung titingnan natin ang picture number 9, pag inirefer sa akin kasi, alam nila na ang inirereseta ko yung natural remedy dito. Ang tawag doon, homeopathic remedies. So, nakalista rito yung mga nairereseta natin para sa hives or urticaria using natural medicine. Okay, medyo mahirap lang banggitin yung iba dito, Doc. Apis mellifica. Anong ibig sabihin German kasi yan eh. Okay. German. Oh, next would be Arsenicum album. Okay. And next would be Natrum muriaticum. Ang tanong ng mga pasyente, saan nabibili yan, Doc? Oo. Parang ang tunog Harry Potter, Doc. Baka, since this is not ready akin, Doc, ano yung home remedy na lang? Tulungan mo kami sa home remedy. So we have that. Okay, nasa picture number 10 natin. Okay. Sa picture number 10 natin, Doc, parang nasa bahay lang talaga. Ito yung complementary therapies na pwede nating gawin sa bahay, Doc? So, meron tayong mga tips, no, for treating hives at home. Kung tawagin natin home remedy. So, pwede bang, Chess, isa-isahin mo para maipaliwanag ko and start from the left? Okay. Number 1 is wear loose or lightweight na kasuotan, Doc. Dapat cotton. Huwag kayong magsisilk. Huwag kayong lalong-lalo mga synthetic fiber. Ayan. Yung mga nagsusuot ng lace. Alam bang maraming mga babae kinakatis sa lace? Kita natin, Chess, may pusa. Nakikita ba ng mga tagapanood natin, no? At yung pusa na to, kawawa naman kung ililigaw lang natin. What is important is we clean up kung saan sila naglalagi. Yung curtains, yung carpets, kung saan may mga buhok sila. Because yung buhok nila mismo ang nagkukos ng urticaria. Next na ako, Doc, ha? Use pala a wet cold compress to soothe itching and reduce yung swelling, Doc. Yes. So, yung ginagamit natin, gaya ng panghugas ng plato, ano nga bang tawag doon? Yung kulay yellow? Foam. Yung parang foam. Sponge. Yan. Oo, sponge. Yung sponge, pwede ninyong basain yon ng yelo, na tubig. At yun ngayon ang idadampi-dampi po ninyo doon sa parting Makati. Ang lotion, moisturizer are heat causing. So, lalo kang mangangati. Ayun. So, wag yun. Okay. Pwedeng subukan yung mga over-the-counter antihistamines o kaya kumuha ng prescription medicine mula sa inyong doktor para matreat ng maayos yung urticaria, Doc. Well, there are even doctors who might prescribe to you sleeping pills. Dahil nga, yung some sleeping pills can not only reduce yung pangangati, nakakatulong din para makatulog ka sa gabi. Pero, tandaan natin, nabanggit natin beginning of our talk na ang urticaria could be not only a response to your body sa outside influence na nagkukos ng allergy, pwede ring autoimmune ito. So when we say autoimmune, that means nutrition can play a very big role. At yung sinasabi nila sa nutrition, Doc, kumain ng tama. At yung cleansing, maraming tao ang gumagawa ng ganyan, Doc, para matanggal daw yung mga toxins na pwedeng maging cause ng kanilang allergies or urticaria, Doc. Oo, may mga nag-iiba na gumagawa ng tinatawag na cleansing diet. Ibig sabihin, nagsisimula sila by drinking a lot of fluids. Every hour or every 2 hours, isang baso na malaki talaga. Pangalawa, talagang naggugulay lang sila for about a week. Gulay, talbos, prutas, and remove all possible allergens. At nang may preservative na pagkain, and focus muna on greens and vegetables. Yung iba, ginagawa nila itong biniblender, ginagawang smoothie, and they take it the whole day. So yan yung tinatawag na cleansing diet. Kasi sabi nga dito, sa picture na ito, cleansing is the first step towards healing. Paano nakakatulong yung prutas? Siyempre, pipiliin natin yung prutas.
At maraming prutas ang talagang nakakapagpalakas ng ating immune system. At ito, gaya ng hawak ko. Ayan, alam mo ba to kung ano? Yung mangosteen kasi nakita nila as a queen of all fruits. Bihirang makita ito sa Manila, but very common ito sa southern part of our country, particularly ang Davao. Kaya ang ginawa nga natin, kumuha tayo ng prutas na mangosteen, pinag-aralan ito, at doon sa talukap ng mangosteen, nakita nila yung tinatawag na pericarp. Napakasustansya pala. Nagtataglay siya ng ingredients gaya ng alpha, ng beta, at gamma nutrients. Now, yung mga nakikinig at nanonood sa atin, baka sabihin nila, ay, bibili ko ng mangosteen, kakainin ko yung prutas. Well, it helps, pero hindi kasi yung prutas lamang ang may sustansya rito. Yung balat mismo. At hindi naman nakakain yung balat, kaya gumawa ng paraan ang DMI to make yung ingredients na to available to the public. Kasi nga, yung sinabi ko kanina, yung alpha, yung beta, at gamma nutrients, yun ang nagpapalakas ng ating immunity para mabawasan yung lagi nating pangangati. Improving the immune system might help your medication para hindi ka dependent sa antihistamine or sa steroids. Dahil alam ko, marami sa inyo, sawan-sawa na sa kakainom ng gamot. At dyan natin nagiging katuwang ang DMI Philippines, sila ang nag-capsule form nitong MX3, yung mangosteen pericarp o yung pabalat ng mangosteen, yan po yung ginawa nilang kapsula. Yan po yung MX3 capsule. At meron din silang ibang mga produkto pa katulad ng MX3 Plus na capsule din po na may CoQ10 and L-carnitine, at meron din silang coffee mix, meron ding tsaa ng MX3. Kaya for more information, lalo na sa availability, i-check lamang po ang kanilang Facebook page na MX3 Natural Supplements o kaya po yung website mx3ph.com or i-text nyo sila anytime. 0918-8888-693. Available naman na yan nationwide sa lahat ng drugstores at malalaking butika sa buong Pilipinas at online doon mismo sa kanilang website. Pero Doc, sa kanila pwedeng i-text kung sakaling meron silang katanungan tungkol pa rin sa urticaria? Well, maaari niyo po akong hanapin. Meron naman po tayong messenger account. Yung pangalan ko po ay Edwin A. Bien. At maaari niyo po akong tanungin doon. O pwede niyong picturean kung ano yung katikati ninyo, ipadala niyo yung picture doon, at hopefully masagot ko kung ano yung inyong katanungan about that. Maraming salamat, Doc, at magandang gabi po. Nakasama natin si Dr. Edwin Bien dito po sa programang Lunas, katuwang natin ng MX3. Nakatuwang niyo rin po sa Talakayan, Chesca, San Diego, Bobadilla. Maraming salamat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Sa loob ng 86 na